Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bago ko po simulan ang aking tema, nais ko lamang pong batiin ang lahat ng mga alagad, CAPS, na nanonood ngayon sa gawaing ito. Sila Tita Au, lahat ng CAPS at alagad, tagasunod sa Japan, sa Canada, sa Singapore, sa Malaysia, sa Dubai, sa Germany, sa USA, and also to my friend watching us now in Beirut. Hi! Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ang nais ko lamang pong pagsalu-saluhan natin ngayon, ang ibinahagi pong tema sa akin ay ang tungkol sa pag-asa. Lahat po ba tayo may pag-asa? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos kung tayo ay may pag-asa kay Kristo. Kung ating pong pagninilayan, ang salitang pag-asa ay maraming dala. Amen po ba? Sapagkat pag narinig mo ang salitang pag-asa, maraming umuukit sa inyong kaisipan. Sapagkat pag narinig mo ang pag-asa, mabubuhay agad ang pagkatao mo. Amen po ba? Kahit anong lumbay ang nararamdaman mo sa iyong sarili, may karamdaman ka, may daladala ka sa iyong kaisipan, may problema, subalit pag narinig mo ang pag-asa, nawawala lahat yon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tayo pong lahat, alagad at CAPS, tagasunod at pasyente, lahat tayo ay binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Amen po ba? Subalit, ang nais ko lamang itatak sa inyong kaisipan at puso, papaano nga ba nabuo ang tunay na pag-asa sa inyong sarili, buhat ng nadako kayo dito sa dakong ito. Sapagkat sa dati nating buhay, lahat tayo ay may pag-asa. Subalit, pag dumating na ang problema, nawawala na si pag-asa. Amen po ba? Subalit sa dakong ito, may problema man tayo, may karamdaman, laging may pag-asa. Iyon ang pagkakaiba. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, pasisimulan ko po ang ating tema sa pamamagitan ng awitin kung paano tayo binibigyan ng pag-asa ng ating Panginoon sa araw-araw na pagbibigay niya ng banal na aral sa atin sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, ang ating mahal na Apo Kunching, upang ang tuwirang pag-asa na ipinunla sa atin ng ating Panginoon ay mapayabong natin, na upang anuman ang dumating sa ating buhay, maging matatag tayo sapagkat mayroon tayong pag-asa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tatawagan ko po ang isang miyembro ng choir upang ibukas ang ating tema sa salitang pag-asa. Tinatawagan ko po si kapatid Annalyn Reyes upang ibigay ang awit ng ipaglalaban ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghali ito. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong paano mo hindi papupurihan ng Panginoon, kayong tuwirang siya po ang nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Amen? Sa ganang katauhan ay tanging siya po ang tuwirang makakapitan nga po sa lahat ng mga pinagdaraanan na pahintulot ng ating Panginoon. Kaya po, bagamat pawis pa, medyo inihingal, subalit ang kadakilaan ng ating Panginoon ay marapat na papurihan. Amen po ba yon? Kayo po ba ay nakapagpunas na ng inyong mga pawis? Nakainom na po ba kayo? So relax po kayo dyan. Namin po ninyo ang awiting ito. Nandiyan ba si Mother? Wala. Anyway, sige po. Solohin ko na lang po kasi maganda kung merong segunda. No? Since Tita Mirna. Bagamat ito po ay paulit-ulit na inaawit, subalit napakaganda po ng lyrics. Amen po ba yon? Kaya po hindi ko po alam kung siya po ay meron pang slot mamaya, subalit hinihingi ko po ang pagkakataon na muli po ay makadueto siya sapagkat ito ay maganda kung may segunda. Nawa po ay huwag kayong magsawa sa aming mga napakagagandang mukha. Amen po ba yun? Huwag na po kayong kokontra. Asan po ba yung isang mic? Salamat anak, kung paano nga tinuran mo buhay na buhay ang Diyos. Paano mo nga pahihindian. Sinasadya ko pong mag-amen ng malakas upang marinig ako ng aking anak na Annalyn.
Salamat sa Panginoon. Muli po ay para sa inyong lahat at syempre po sa ating buhay na Diyos. Ikaw ang pag-asa, nasa iyo ang likaya, sa piling mo, Aba, buhay ko ay nagbago. Aanhin pa ang buhay kung wala ka sa amin. Mabuti pa pumanaw kung wala ka sa akin. Ano ba nang mangyari? Ayaw ko mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lupa di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw ko mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Mother, ikaw naman. Ikaw ang pag-asa, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Salamat po. Nawala po yung mic. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sapagkat muli po ay nabigyan ng pagkakataon na upang pasalamatan siyang papurihan sa pamagitan ng awit. Amen po ba? Sangayon po ba kayo doon? No, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa mga kapatid natin na naghandog ng isang awitin. Kung pinagnilayan po natin ang nilalaman ng awitin na nakapaloob sa inawit ng dalawa nating choir, doon pa lang po ang pag-asa ay ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po, tatawagin po natin ang isang kapatid natin na nanggaling sa Valenzuela na nung madako siya, nung nasa kanila pa, na nawala pa siya dito sa dakong ito, wala na siyang pag-asa sa kanyang buhay sapagkat sabi nga, dahil sa kanyang karamdaman na dumatal sa kanya,
lahat ng kanyang pag-asa ay nawala na. Subalit, nang marinig niya ang pangalan ng Apo Kunching na ginagamit ng banal na Espiritu na walang imposible sa Panginoon, lahat ay kaya niyang gawin, manalig, manampalataya at magbata, lahat ay may pag-asa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dahil po sa nakamit niyang pag-asa, ngayon po, dati hindi siya nakakalakad, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat siya ngayon ay nakakatindig na. Tawagin po natin si kapatid na Rolando Francisco. Maraming salamat. Sensya na po kayo. Hindi ko kayo magsalita. Maraming salamat po sa Diyos, Ama. Ulak po buhay. Maraming salamat sa lahat at bigyan niyo po ang buhay. At dinagdagan niya po ang aking buhay at binigyan po kasa ng katawan at binigyan niya po ulit akong makalakad. Noong po hindi po makalakad. Buti po ngayon nakakalakad na po ako. Maraming salamat. Sasabihin ko po yung sinabi niya kasi medyo mahina. Nagpapasalamat daw po siya sa ating Panginoon sapagkat binigyan siya ng panibagong buhay or another life. Dahil po hindi daw po siya nakakalakad, he cannot walk, but now she can walk through the Holy Spirit who healed him. So palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po yung tinamo niyang pag-asa mula sa banal na Espiritu, yun na po ang nakatimo sa kanyang puso na siguro hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi na niya malilimutan ng ating Panginoon. Amen po, kapatid. Amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kapatid, sa natanggap mong pag-asa sa dakong ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu, nawa ito ang maging daan upang sa mga darating pang panahon sa iyong buhay o sa buhay mong pananampalataya kasama ang iyong asawa, anak, pamilya, ikaw ang magsilbing liwanag sa mga nadidiliman sapagkat ang tinamumong pag-asa ay dito mo lamang matatagpuan sa ating Panginoon. Magandang umaga sa iyo. Salamat. Palakpakan po ulit natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya nga po, kung paano po nagtibay at nagkaroon ng pag-asa ang ating kapatid na hindi siya nakakalakad, wala na siyang pag-asa, subalit dahil sa ating Panginoon, sa pagmamahal niya sa atin o sa Kanya, ibinigay ang muling kagalingan sa Kanya, muli siyang nakakalakad dahil sa pag-asang ipinagkaloob sa Kanya. Ngayon naman po, tawagin natin ang isang alagad na si kapatid na Arlene upang ibigay sa atin kung paano nga pa niya natanggap ang tunay na pag-asa sa dakong ito. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin pong buhay, dati po alam ko ang salitang pag-asa. Subalit, ito'y patay sa aking buhay. Sapagkat, bagamat kilala ko ang Diyos, alam kong buhay ang Diyos, alam kong may Diyos, subalit, wala siya sa puso ko. Amen po ba yun? Subalit sa dako pong ito, kung hindi mo siya tatanggapin, hindi mo siya madarama. At kung hindi mo siya madarama, hindi mo makakamtan ng pag-asang mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Paano ko nga po ba napatunayan na sa dati ko pong buhay, wala akong pag-asa? Sapagkat ako po yung tipo ng tao na kapag po na-reject, kapag dumating yung point na nabigo, parang
Hindi ko na po kayang lumaban. Hindi ko na kayang tumayo kapag ako'y nadapa. Nagkaroon po ng pagkakataon na nung nag-aaral nga po ako, every time po na may nasa akong kamtan, subalit hindi ko nakakamtan, nandun po yung lagi akong umiiyak, hindi po ako nakakatulog, sapagkat iba nga po ang aking kaisipan na kung anong gusto ko kara-karakay makamtan ko. Subalit sa dakong ito, sadyang babaguhin ng amang kaisipan mo. Ang mga hindi mo kaya, makakaya mo. Ang kaisipan mo babaguhin niya upang sa gayon, hindi ka mahirapan sa dinadala mo sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kapahintulutan po sa aking buhay na madako sa dakong ito sa pamamaraan na ako'y mabigo sa paghahanap po ng hanap buhay. Sapagkat bilang isang kabataan, sino nga po bang hindi nangarap para sa magulang? Lalo na kung sadyang lumaki ka sa hirap, ang layunin mo bilang pagkatao, matulungan mong magulang mo, mapasaya mo sila. Subalit, iba po ang nasa ng Ama sa akin. Ang nasa po niya ay, una, mabago ang aking pananaw sa buhay, na siya lamang po makapagpapabago nito. Sapagkat ang pangarap ko noon na maibigay sa mga magulang ko, sa nanay ko, iniba ngayon ng Ama. Kung papaano ang nasa ko noon ay magkaroon ng magandang buhay dito sa sanlibutan. Subalit ngayon ang nasa ko, ang makilalang Ama, mapaglingkuran siya. Sa gayon po, sa pagkilala ko sa Kanya, binigyan niya ng makulay ang buhay ko, binigyan niya ako ng pag-asa. Paanong pag-asa po? Na kapag nakilala mo siya, batid mo na sa Kanya lahat nagmumula ang pawang kabutihan. Amen po ba? Siya ang pawang mabuti, kaya sa Kanya ka umasa. At ang sabi nga po niya sa aking kaisipan, bakit nga ba magugulumihan na ng tao? Bakit nga ba mababagabag ang tao? Basta't anak, gawin mo ang tama, tuptin mo ang marapat, siya ang gaganti sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Bakit nga po ba ang tao'y natatakot? Bakit siya nababagabag? Sapagkat hindi pa po ganap ang pagkilala niya sa Diyos. Subalit, kung papaano ka lumalapit sa Kanya, lagi kang puspos ng pag-asa. Lagi kang puspos na ang bawat tinahangad mo ay pawang mabuti at sa paghangad mo ng kabutihan, kabutihan din ang magaganap sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya gano'n na lamang po ang pasasalamat ko sa Ama sapagkat ang salitang pag-asa, siya lamang po ang makapagpapaliwanag sa isip mo kung papaano ka nga ba umasa sa Kanya. Sapagkat sa dakong ito, dito po tinuturo na umasa ka sa Diyos. Siya lamang ang makapagdudulot ng lahat ng kailangan mo na pawang mabuti. Kaya ang kapwa mo kaya kang iwan. Ang kapwa mo kaya kang saktan. Ang kapwa mo kaya kang biguin. Subalit siya kailanman hindi ka bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po ang lahat ng kaganapan sa aking buhay ay kapahintulutan na pinagpapasalamat ko sa Kanya sapagkat madami akong natutunan, marami akong nalaman. Kaya't sa mga kaganapang yaon, higit ko siyang pinapupurihan sapagkat ang bawat araw ay puspos ng pag-asa. Na hindi po ako nalulumbay ngayon na dahil sa akala po ng aking pamilya, ako ang pag-asa nila upang umangat sila sa buhay. Subalit, pinutol po yun ng Ama, binali po niya yaon sapagkat siyang pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Na pinatutuhanan sa kanila na bagamat nag-aral ka, hindi ka dapat umasa sa kakayahan mo bilang tao, kundi ang nasa niyang ituro o ipabatid kanino man. Sa Kanya lamang nagmumula ang lahat. Kaya't huwag mo ipagmagaling na mayroon ka, huwag mo ipagmagaling na matalino ka, sapagkat sa isang iglap, kayang bawiin ng Ama. Subalit kung ang pag-asa mo, ang pagtitiwala mo, paniniwala mo sa Kanya, kailanmay, hindi magpapabaya siya. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, mahal na kapatid. Kung matama niyo pong pinakinggan ang pagbabahagi ng ating kapatid,
kung paano nga ba sumibol sa kanya ang tunay na pag-asa. Doon pa lang po makakakuha na kayo ng idea o makakakuha kayo kung paano magtitibay at huwag mawala ng pag-asa. Bagkos sa tuwina ay umasa tayo na may pag-asa sapagkat kilala natin ang Panginoon at patuloy nagpapakilala sa atin ang Panginoon sa katauhan ng mahal na Apo Kunching upang lalo tayong magkaroon ng pag-asa sa ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang kapatid natin upang handugan muli tayo ng isang awitin upang sa kanyang awitin, namnamin natin ang bawat lirik nito at ito ay makakakuha tayo ng pag-asa sa kanyang awitin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Mirna Andrada. Salamat pong muli, Ama. Purihin ka't dakilain, naniniwala po ako na sa bawat araw, sa pag-asang handog mo, sa patuloy kong pag-asa at paghiling sa iyo na magiging bahagi ako ng gawain mo. Naniniwala ako, ang pag-asa ng buhay ay mula sa iyo. I believe, kapatid na Alan, I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, I believe, I believe above the stars, the smallest ray will still be here. I believe that someone in the great somewhere hears everyone. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Thank you, Lord. Salamat po, mahal na kapatid. Yung awitin po niyang I believe, ibig sabihin po nun, malalig, magtiwala, magbata at manampalataya at magkakaroon tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At ngayon naman po, tatawag ako ng isang Caps. Siya po ay nagkasakit ng parang psoriasis po yata na puro sugat, puro wounds ang kanyang buong katawan, na sa palagay niya noon sa kanyang sarili na nilalayuan siya ng tao sapagkat puro sugat nga po siya eh. Baga sa may amoy. Subalit, dahil sa Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, binigyan siya ng pag-asa. At dahil sa pag-asang iyon ang nagsilbing daan ng kanyang kagalingan. Tawagan po natin si Danilo Sulit upang ipahayag ang kanyang natamong pag-asa sa ating Panginoon. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatiran sa Divine Mercy, lalong-lalo na po ang ating mga minamahal na alagad at mga kasamahan kong Caps. Ako po, ang akala ko po noong panahong iyon ay wala akong pag-asa sa buhay ko. Subalit, hindi ko po akalain na may Diyos pala tayong malaki ang pag-asa na tayo ay mahahango sa kahirapan at lalong-lalo na po sa aking naging karamdaman. Nasabi na po ng ating palistator na si Tita Marie, nung ako po ay una niyong makikita, hindi niyo po ako makikilala kung bakit ako nagkaganoon. Pero hindi po ako nagtanong sa Panginoon kung bakit ako nagkaganon na nagkaramdam ng buong katawan. Pero kahit po ako ganoon, nagpupunta pa rin po ako. Kaya lang po ay nakakulubong ang aking buong katawan. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Sapagkat alam ko, dito sa dambanang ito, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya po ngayon, eto, pagmasdan niyo po kung nasaan lahat ang natamo kong sugat sa aking buong katawan. Siya po ba ay may pekas? Ganyan po, kahiwaga ang Panginoon. Basta naglingkod lang po tayo ng tama. At ako nga po, hindi ko po alam na ganito ang magaganap sa buhay ko. Dati po tayo sutil. Dati po tayong, alam na po ninyong ibig sabihin ng lalaki, basta po kasi driver. Ganyan po ako dati. Nasa kadiliman. Pero nanatagpuan ko po ang banal na espiritu ay nagpag-asa ang aking buhay. At lalong-lalo na ang aking mga anak ay binigyan ko ng pag-asa upang lingapin ko at alugain silang lahat, lalong-lalo na po ang aking asawa, kahit na po siya nasa malayong lugar. Dati-dati, hindi po ako ganoon magmahal sa aking misis. Pero nang nadama ko po, ang Panginoon Diyos pala ang nagbigay ng buhay sa atin, ay aking nadama kung paano pala mahalin ang isang mga anak at lalong-lalo na ang iyong asawa. At lalong-lalo na higit ang Diyos kung paano ako binigyan ng pag-asa na muling makabangon sa kadiliman. Kaya ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan na ng liwanag ang aking ang madilim kong daan upang sa ngayon ay natagpuan ko ang tuwid na landas dito sa dambanang ito. Kaya kayo mga karamdaman, huwag po kayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog kailanman. Tayong lahat ginagabayan niya sa araw-araw, lalong-lalo na sa umaga, sa gabi, sa hapon, anumang oras, nakagabay ang Diyos sa ating piling. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Dahil sa pag-asa na tumubo sa iyong puso, ayan po, inani mo ang pag-asa. Ngayon po, kalakasan, makinis sa iyong balat. Hindi mababanaag ang sugat sa buong katawan. Sapagkat kung paano nga tayo nagtitiwala at naniniwala sa ating Diyos, ibibigay din ng ating Panginoon kung paano tayo nagtiwala sa Kanya, ibabalik niya ng higit pa sa ating inaasahan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya sa tuwi na huwag kayong malumbay, anuman ang mayroon kayong karamdaman o dinadala sa inyong buhay sa mga oras na ito, karamdaman, problema, hirap ng buhay o sakit ng kalooban, isipin nyo na lang, andyan ang Diyos, siya ay pag-asa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bago ko po tawagin si kapatid na Gloria, tatawagin ko po muna si Mami Marisa upang ibigay sa atin kung ang paano nga ba niya natuklasan o natamo ang pag-asa sa dakong ito. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailan may di ka nawawalay. Bagkos ang tunay mong pag-ibig, ay patuloy mong ipinadadama kanino man, upang ikaw ay maging pag-asa ng aming buhay. Sa pamamagitan ng iyong mga aral sa katauhan ng inyong kinalugdan, natuwiran naming tinanggap at ikaw ay nasilayan
At sa dako mong banal, ikay paglingkuran ng buong katapatan, ngayon at kailanman, habang kami nabubuhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Salamat, salamat po sa inyong lahat na sa bawat araw ay nagmimithi na makadako sa dakong ito at kamti ng aral at salita ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid na Marie, na sabi ko nga kanina sa sakyan, ako na yata yung babaeng punong-puno ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Habang ako po ay nagdudumali, pag-akit ko sa taas, bumaba ako, sabi ko sa Panginoon, Ama, ano po ang nasa niyong iparating? Paano ba ako nagkaroon ng pag-asa sa iyo? Anak, baybayin mo sa kanila kung ano yung pag-asa na natanggap mo sa akin. Sabi po ng Ama, uunahin ko muna daw po. Ano ba ang pag-asa ko pag ako'y may karamdaman sa katawan? Napakalaki ng pag-asa ko. Simula nang ako po ay naging alagad sa dakong ito, hindi ko na inari ang aking katawan na akin. At kailanman, hindi ko na inari na ako ito. Kundi alam ko na ang tinanggap ko sa dakong ito ay ang banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Kaya anuman ang sakit, anuman ang karamdaman, makakaya mo sapagkat mayroon kang kaagapay. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa dakong ito. Amen po ba yun? Paano ako nagkakaroon ng pag-asa pag wala akong pera? Amen po ba yun? Sapagkat yun karamihan ang problema ng tao. Kaya sila nalulugmok. Amen? Kaya po sila kung saan-saan dako, humahanap ng paraan sa pamagitan ng tao, subalit lumuhod lang po kayo. Pasekreto bang gawin nyo ito sa silid ninyo? Tawagin nyo ang ama nyo at idaratal sa inyo ang marapat na hindi mapapagal ang katawan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po. Anong ibig kong ituran sa inyo? Yun ba'y bababa? Magpapaulan ba ng pera ang ama? Hindi. Damhin nyo po sa puso nyo ang kanyang salita. Na kailanman, mula sa simula, ang kanyang pahiwatig ay hindi ko kayo pababayaan. Amen po ba yun? Kaya yun pala kay pag-asa na. Kaya wala ka mang pera sa bulsa, kapag lumabas ka sa tarangkahan mo, may kakatok sa'yo, eto, padala ng ama sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Huwag lang po kayo maghanap na napakalaki. Sapagkat, kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, lalo po ako, sa akin, sabi ko nga, ako yung babae na hindi nawawala ng pag-asa. Bawat araw may pag-asa po ako. Sapagkat, alam ko po, na simula nung ako po hinirang sa dakong ito, mayroon na pong nagmamay-ari sa akin na hindi magpapabaya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Hindi kagaya sa unang buhay. Mayroon na ngayon, wala pa rin pag-asa. Amen po ba yun? Sapagkat sa dating buhay, wala kang kontento. Buhay po ba ang Diyos? Paano ako nagkakaroon ng pag-asa kapag ako'y nalulumbay at nalulugmok? Alam niyo po mga kapatid, magpatunog po kayo ng mga awit na mula sa Diyos. Magkulong kayo sa kwarto, ilagay niyo sa melo, at imaginin niyo po, nakaharap niyo si Kristo. Amen po ba yun? At doon ay maaaliw ang puso niyo na kailanman ang kanyang pahiwatig. Narito lang ako, anak ko, ako ang tunay na kaibigan mo na hindi magpapabaya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At kapag nadama mo ito, ay talaga naman, bawat araw, kahit wala kang tulog na kumpleto, iba pa rin ang pakiramdam mo. Amen po ba yun? Ano pa ang kawalan ng pag-asa? Kapag mayroon kang katanungan sa isip mo na nais mong mabatid, at ito ang nagdudulot ng kalugmukan ng iyong sarili, ganun pa rin, dumulog ka sa Ama. Hingin mo ang patnubay niya at idaratal niya sa isip mo kung ano ang tama at tumpak para sa iyo upang huwag malugmok ang katawang lupa mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lang po kasimple mga kapatid, sapagkat napakarami po nating tatandaan. Kagaya ko po, sa tuwing ako'y kumakapa sa puso't isip ko, lagi ko pong kinakapa yung paanyaya ng Divine Mercy. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan. Ako ang buhay sa aking mga kabay, nakasalalay ang buhay ng sinuman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, madaling salita, ano ang dahilan? Bakit ka nalulungkot? Ano ang dahilan? Bakit ka nalulugmok? Ano ang dahilan? Bakit ka naghahanap ng kung ano-ano? Samantala, sa bawat araw, dumulog ka lang ng Ama namin, kumpletos rekados na ang alay ng Ama at mabubusog ka ba? Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan po mga kapatid, sapagkat sa dating buhay, hindi ko yan alam.
Subalit ngayon, kung paano itinakda ng Ama na ako'y maglingkod sa Kanya, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay hinirang po niya, doon ko na po inilagay yung level ng isip ko, yung magagawa na sa buhay ko. Hindi na ako na maghahanap para sa akin, kundi hihintayin ko kung ano dapat na ibigay niya sa akin upang doon ko yung sarili ko. Amen po ba yun? Sapagkat kung sasabayan ko po ng paghahanap, at the same time, mayroon palang ibibigay ng Diyos para sa akin, baka mamaya sa paghahanap ko po, yung ibibigay ng Diyos, hindi ko na makita. Buhay po ba ang Diyos? Amen po yun? Sige po, magsuri po kayo. Magsuri po kayo. At sabi nga, naalala ko yung tinura ni Father, kaya yung tumatagal at yung nananahan sa kalooban ng ating Panginoon, yun yung naghanap ng totoo. Amen po ba yun? Kaya kayang isuko kung ano man yung dapat niyang isuko. Hindi ko nyo na, totoo ako, ganap na ako. Hindi po. Nagsusumika pa rin po, makatalima sa ating Panginoon, sapagkat siya ang bukas, siya ang pag-asa, at siya ang magbibigay sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ano po ba ang pag-asa? Ang pag-asa, kapag sa salitang tao, yun po yung weather forecast. Amen po ba yun? Kapag yun ang inasahan mo, tatakutin ka lang. Amen po ba yun? Sasabihin sa'yo, may bagyo bukas. May bagyo bukas. May bagyo bukas. Ito yung dapat, ito dadaan ng ulan. Yan, isasabihin ng pag-asa. Ano po? Kaiba naman po yun sa pag-asa na mula sa Diyos. Ang pag-asa na mula sa Diyos, tatanggalin ang takot mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kahit pinakamaliit na hawak mo, mabibigyan ng paraan ng Diyos para magkaraon ng pag-asa sa buhay mo. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ko nga, Ama, ako po yung babaeng hindi nawawala ng pag-asa. Kung nababatid nyo lang, kung alam nyo lang, sa bawat araw po, ngayon na, confirm na namin, ako bilang alagad, na ang kalaban ng ating Panginoon na hihayagan na po, na nakikipaglaban ng hayagan sa mga lingkod ng Diyos. Alam nyo po, ang sarap lumaban kapag totoo ang hawak mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang pumapatay ng pag-asa ay ang kalaban. Amen? Kaya wag po kayong mahawak sa kalaban. Mawawalan po kayo ng pag-asa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, sa dakong ito, salita pala ng ating Panginoon sa ating mahal na Apo Kunching, kapag pinanghawakan mo, pag-asa na. Amen? Halimbawa po, tinuro ng banal na Espiritu, manalig ka, magtibay ka, manahan ka, gagaling ka. Pag-asa na yun. Amen po ba yun? Hindi man hawakan ang inyong mga kamay, ang inyong mga bunbunan ng palad ng ating mahal na Apo Kunching, subalit yung salita ng ating Panginoon sa kanyang katauhan, tinanggap niyo po at pinanaligan niyo po na yun ay pag-asa, sigurado may mararamdaman po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit may pasubali po. Kailangan, hindi lang Diyos ang tatanggapin nyo, sapagkat hindi nga siya bumababa para harapin kayo. Tanggapin niyo po yung ginagamit ng ating Panginoon upang masyahan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, hindi nga bumababa eh. Bilang Espiritu, papasukin ang buong pagkatao ng sino man, kagaya po ng ginawa sa amin, binihag po kami sa pamamagitan ng salita at aral. At sa pagkabihag po sa amin, talaga naman, ang sarap. Sapagkat, sa ngayon, sa loob ng magsasyam na taon, bilang alagad, bilang mother of the house sa pagtupad, ang pag-asa ko bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng aking buhay ay ang Diyos na buhay na hindi ko nakikita, subalit nadarama ko po sa aking kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap po niyang kapiling sapagkat hindi nga po siya nauubusan ng pag-asa. Bawat kataga na ibinibigay niya sa iyo, binibigyan po niya ng katuturan. Bawat kataga na pinatutupad niya po sa lupa, kapag ikaw na tao ay tumanggap, kagaya po na aming ginagawa, mararamdaman niyo po, ikaw mismo makapagbibigay ng kahulugan sa kaloob ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba yun? At yung pag-asa na yun ay hindi mamamatay. Sapagkat, lahat ng kayang gawin ng tao sa sandaigdigan, higit na kayang gawin ng Diyos para ibigay sa iyo. Amen? Kaya, halimbawa po, bilang kayo po'y tagasunod, mga kapatid po natin na kung saan dako o nagmumula, kayo po ang tinungo po nyo dito ay magpagaling ng karamdaman.
Subalit, yung karamdaman na yon, halimbawa, unang pagtungo nyo po, nakarinig po kayo ng mensahe. At ang mensahe ay, kailangan pumasok sa puso nyo. Siyempre po, lilinisin muna ng Ama ang daraanan ng kanyang espiritu upang ang gagalingan ng katawan ay inyong maramdaman. Amen po ba yun? Kung hindi po magiging malinis ang daraanan ng espiritu, pananahanan ng espiritu sa katawan, wala po kayong mararamdaman. Sayang lang po. Subalit sa dako ito, yun po ang tuwiran pong ipinamamanhik ng ating Panginoon at ikinakatok sa puso ng sinuman. Ang kanyang mga aral ay matanggap ng sinuman upang makasuko at tuwirang makamtan ang tunay na pag-asa na sa kanya ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, sino bang walang sakit? Lahat kami dumanas din ng sakit. Sino bang nahihirapan? Kung kayo nahihirapan, kami rin po'y nahihirapan. Sino ba ang walang salapi? Kung kayo'y nawawalan, kami rin po'y wala. Kahit na ano, amen po ba yun? Subalit, kapag aming pinagnilay mula ulo hanggang talampakan kung paano kami sinuutan ng kasuutan ng ating Panginoon sa kabila nang wala kaming trabaho, talaga pong pipiliin mo na lang na huwag mahirapan ang katawan mo. Paglingkuran mo na lang siya. Sapagkat siya na hindi bumababa, subalit gumagamit ang espiritu at maaaring pasukin ang buong pagkatao mo, mararamdaman mong gumagawa siya sa buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? At bawat araw, kapag siya lang gumagawa sa buhay mo, wala nang puwang ang kawalan ng pag-asa. Amen po ba yun? Ano ang sekreto upang manatili po ang pag-asa sa puso nyo? Huwag nyo pong pakinggan yung salita ng mga tao na makapaglulugmok sa pag-asa nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun, kaya ko po nasasabi, hindi po yun pangaral sa inyo. Nangyayari po sa amin Nangyayari po sa amin bilang mga lingkod. At kaagapay po ito, sapagkat ang trabaho po ni kalaban, siya po yung kontrabida. Amen? Upang manatiling bida sa iyo si Kristo, di baling mabugbog ka sa una. Subalit huwag ka magpabugbog hanggang huli. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat may kaagapay po tayo na tuwirang nagbibigay ng pag-asa kahit sisiyap-siyap ka na lang, kahit sumisinghap-singhap ka na lang, darata lang sa klolo mo upang ang pag-asa ng buhay mo'y huwag mamatay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po mga kapatid, sa bawat araw, sa bawat oras, simple lang po, basta wag po kayo mawala ng pag-asa kung may paraan. Amen? At kung ang Diyos ang tinanggap nyo, wala pa rin kawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, siya lang ang asahan mo, siya lang ang panaligan pagtiwalaan mo, at hindi ka mabibigo para sa buhay mo. Sa katotohanan lang po, maraming salamat sa Kanya, sa dakilang Ama, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Higit pong naramdaman ko po na ang pag-asa ay nangibabaw sapagkat may nakakausap na espiritu. At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ikaw mismo, makukonfirm mo sa puso mo ang nais ipahiwatig ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung ito ang panghahawakan mo sa puso mo, na tinanggap mo na totoo, yung pag-asa, pinakamaliit man na tumubo sa buhay mo, hindi ito mamamatay. Kundi sa bawat araw na pinangangalagaan ng Diyos ang pag-asa mo, marami rin siyang ipasisilay sa iyo na makapagdudulot ng galak sa puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga sa Ama, habang kanina po ay nagpapalinis po ako ng kuko, sabi ko po dun sa naglilinis, gusto ko kuhanin mo yung pinakaugat ng dry skin ko sapagkat ayoko siyang tumubo na mabilis. Dahil alam ko ang Diyos ang nagpapatubo. Subalit, habang ninanamnam ko na binubungkal mo ang dry skin ng aking mga daliri sa paa, nasasarapan ako na kinukuha mo ito, yung nakaipit na yon. Anong nais ko po ituran sa inyo? Baka sa kaibuturan pa ng puso nyo, may nakaipit pa na masakit sa inyo, tanggalin nyo na upang makapasok ang pag-asa nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kahit pinakamaliit yan, walang nakapupuwig na malaki, maliit. Kaya kahit pinakamaliit yan,
na magiging hadlang para sa pag-asa nyo, sikapin nyo pong hingin sa Diyos na yan ay mabunot upang ang pag-asa na maliit sa pananaw ng tao ay maging malaki sa puso mo sapagat ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan po, maisasalarawan ko po sa inyo ang aking buhay, sa kagalakan na aking nararamdaman. Nakakagalak po talaga. Bakit po? Sapagkat nagagamit mo ang pag-asa mo kapag may challenge sa'yo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat hindi magiging walang thrill kapag walang laban. Amen? Walang thrill. Kaya lalo mong nakukonvince ang sarili mo na pinaghaharian ka ng Diyos kapag kinakalaban ka ng kalaban at mangingibabaw sa iyo ang Kristo at nagtagumpay ang Kristo sa buhay mo, alam mo na buhay ang Diyos sa iyo. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, huwag niyo po ipatalo si Kristo at ang Ama at ang Espiritu Santo. At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, may maintenance po tayo bawat araw. Isang linggo lang ang walang gawain. Isang araw lang ang walang gawain, linggo. Subalit, mayroon pa rin follow-up. Sabi nga ng ating mahal na Apo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kung magsisimba po, hindi magkakaroon ng patlang na makapasok ang kalaban sapagkat may maintenance po. Subalit sa dakong ito rin, bawat araw kung mananabik ang lahat ng nakikinig sa kanyang tinanggap na mula sa Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, ang pag-asa na yun ay hindi mamamatay. Kahit sabihin pa ng tao na hanggang ngayon ka lang, kung sasabihin naman ng Diyos na mabubuhay ka, ang pag-asa mo pa rin ay mabubuhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po iwanan ko po sa inyo. Ang pag-asa na ibibigay sa inyo ng tao may hangganan. Subalit, ang katotohanan na ibibigay sa inyo ng Ama, kung siya magbibigay ng pag-asa sa inyo, hanggang kamatayan, hanggang sa kabilang buhay, ang pag-asa nyo pa rin ay inyong makakamtan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat sa dakong ito na pinunlaan ng mainam at hinasikan ng mainam na buto ng ating Panginoon, ilatag po natin ang ating mga puso, ipabungkal, ipalinang po natin, at nang ito'y mapatabaan at tumubo ng mainam ang buto na sa inyo ibinigay, magbunga at batikman ng sinuman upang mabatid ng kalahat-lahatan na ang Diyos ay buhay. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Salamat po, mahal na kapatid. Puspos na puspos po tayo sa pag-asa. Ngayon naman po, itong ibibigay ko sa inyo, dito po ang kapuspusan ng pag-asa ay sa kanya ko nakita. Sapagkat magna 9 years na po ako sa dakong ito, nauna po siya sa akin. Yung pag-asa niya sa dating buhay niya, nasabi nga ng doktor, 3 years na lang siyang mabubuhay sa mundo. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, ang salita ng tao ay hindi niya salita. Dahil sa pag-asa na kanyang natagpuan sa dakong ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yung 3 years na taning ng kanyang buhay, ngayon po 10 years na siya dito, buhay pa rin po siya. At dahil sa kanyang pag-asa, ibibigay niya sa inyo kung paano kayo magkaroon ng inspirasyon sa katauhan ng kapatid ko na to. Hugutan nyo ng kalakasan, higit sa lahat, yung mga cancer patient, hugutan nyo siya ng lakas sapagkat siya po, masasabi ko po siyang living dead sapagkat siya po ay parang ang bumubuhay na lang po sa kanya ay ang Espiritu. Sapagkat sabi nga ng Banal na Espiritu, kahit mahina ang katawan mo, subalit malakas ang Espiritu mo, malakas ka. Palapakan po natin ang ating kapatid na si Isidora upang ibigay ang pag-asa sa atin, mga may karamdaman. Ikaw ang pag-asa. Magandang umaga po. Nagkaroon tuloy ako ng pag-asa. Alam niyo po, sa totoo lang, ang gusto ng Ama, yung pag-asa natin, hindi yung sa nawasa. Ang pag-asa natin siya. Wala nang iba. Hayaan mo siya magkagulo doon sa mga nawasa na nawawala ng tubig. Alam niyo po, yung totoo po yun, hindi 10 years na pala, 13 years. 3 years na akong may leukemia, 3 years na akong kinikemo, pinaka-class pa ng ospital kunyari. Pero, nabuhay ako dahil kay Apo Kunching. Ginamit siya ng Banal na Espiritu para natin ang buhay na Diyos. At isa rin po ako sa nanunuri. Isa rin po ako sa iyak. Mga ganyan. Isa rin po ako dun sa mga hindi naniniwala. Dahil naniniwala ako, important yung kinikemo sa akin. Tapos pupunta ako sa dahon-dahon.
Oh my God. Pero yung paraan ng Ama, hindi natin matarok, hindi natin mawari, hindi natin maunawaan. Bakit si Isidora na may cancer sa dugo, hanggang ngayon buhay pa? Amen po ba? Meron ba kayong leukemia kilala dyan na 13 taon ng buhay? Si Isidora lang yun. Eh bakit? Bakit po? Isidora, binuhay kita hindi dahil mahal kita. Binuhay kita, Isidora, dahil kailangan kita. Alam niyo po, huwag kayong magtawa. Ito totoo sabihin ko, andyan yung may-ari ng kabaong ko, naka-ready na. Pinapaprint na lang yung bulaklak ng katuray tuloy. Bulaklak ng fire tree o kabalyero. Yung mga taga Valenzuela, nadadaanan nila yan, pupunta sila dito. Yung orange, mamula-mulang bulaklak. Ipapaprint ko dun sa aking kabao. Naka-ready na rin po yung aking pamburol. Pinapili ko na po si Apo Conching. At naka-ready na rin ang aking kulay orange na cutex. Hindi na ako magpapalit ng ibang kulay ng cutex kundi orange. Bakit po orange? Ang sabi ni Apo, kasaganaan. Saan po ako masagana? Hindi po sa salapi. Panyo lang laman ng bulsa ko eh. Pag binuksan yung bag ko, lupistik ang laman. Sabi ni Apo Conching, lupistik. Ang kasaganaan po na i-interpret ko sa salita ng banal na Espiritu na dumaan sa dila ni Apo Conching ay ang kasaganaan mo sa kaluluwa. Kasi po yun po ang kailangan natin. Dahil kung hindi po yun ang kailangan natin, bakit tayo nabubuhay? Para kumain? Hindi po. Kaya tayo kumakain para mabuhay? Kaya tayo nabubuhay para kumain? Hindi po yun. Kaya tayo nabubuhay dahil kaloob ng Ama ang buhay natin. Amen po ba? Kung mayroong mas malala na sakit dyan sa akin, cancer sa dugo, leukemia, baw po ako sa inyo, natutunan niyo po ang Apo Conching. Dahil 2004 pa po ako kay Apo Conching. Pero padahan-dahan pinaalam sa akin ng Ama na siya ang manggagamot ko. Alam niyo po, nung una ako na-diagnose, nag-iiyakan ng mga kapatid ko. Handa silang mag-donate ng kahit na ano, dugo man, bone marrow man, donate. Ngayon, umiiyak ako sa Ama. Ama, kayo na pong bahala sa akin. Kung may mag-donate man po sa akin, salamat. Kung mabubuhay pa ako, salamat. Isidora, hindi ko kailangan ng sponsor mo. Ikaw ang kailangan ko, Isidora. Kaya po narito ako ngayon, gumaganda pa. Ang pagsasalita po sa gitna, hindi pagalingan, hindi patagalan. Ang pagsasalita po kung ano yung binabahagi ng Ama, katulad ko po, malala, 4 na doktor nagsabi sa akin. Diyos ko, mula 2002 hanggang dito lang, huling araw ng Mayo, ang sabi ng doktor, hindi naman ako mamamatay. Ang sabi niya lang sa anak ko, yung mami mo, matigas ang ulo, gustong mabuhay, ayaw sumunod. Sino po ba susundin ko? Doktor o ang Diyos? Kayo na po magsabi. Bakit wala sumasagot? Siyempre po yung Diyos na lumikha sa akin. Oo nga po, kailangan natin ng doktor. Dahil nagsunog sila ng kilay para mapag-aralan yung anong nararapat sa'yo. Ito na po tayo sa huling portion ng buhay ko. Kahapon lang po. Kasi bago po yung gamot ko, times 2 dun sa dating gamot. Dinadasalan ko po yung gamot ko. Sabi ni Apo, ang kinin mo, ibibigay siya ng Ama. Puro ang kinin mo, at tinext pa po ako ni Apo ng pagkahaba-haba. Na talaga ang may-ari sa akin ay yung Ama na. Ang banal na Espiritu na ang nabubuhay ko. Kung narinig ako ni Virgel, kapatid, basahin mo sa kanila yung text ni Apo nung kamakalawa, pakikuha yung cellphone ko sa bag ko. Dahil kahapon po, I'm dying. Kaya pinaawit ko po sa kapatid na Mirna yung I will survive. Sa title na lang po, I will survive. First, I was afraid. Nung una, takot na takot ako. Pero dahil sa biyaya ng Ama sa akin, ang banal na Espiritu nang nibabaw sa puso ko, sa isip ko, nawala po yung takot. Napalitan po ng galak. Alam niyo po, kagabi hanggang madaling araw, suka ako ng suka. Siguro po sa tapang ng gamot.
At dahil po sa suka, hindi ako makakain. Nagdasal po ako. Pinaisip sa akin ng ama, biogesic lang pala kailangan ko. Ngayon po, nung kainom akong biogesic, nakainom ako ng sariwang juice. Tapos ngayong umaga, ito na naman, sabi ko, Ama, panibagong buhay, hindi na namumugto ang mata ko. Hindi po yan, hindi po yan. Yung binasa ni Berhel kahapon, siya po ang magbabasa, hindi po ako. Alam niyo po, yung pag-asa, kasama doon ang panalangin. Huwag po tayong maging, sino may naghihintay na mahinog yung bayabas? Si Juan Tamad. Abay, kahit nandito kayo kay Apo Kunching, araw-araw, o lumuluhod kayo sa simbahan araw-araw, o naglilitan niya kayo ng rosaryo araw-araw, ang pag-asa po, nasa puso, nasa isip. Samahan niyo po ng panalangin, diretso sa Kanya. Tawagin niyo ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, at huwag niyo iasa sa ibang tao. Amen po ba? Lahat ng tao, instrumento na ginawa ni Lord, lahat ng kanyang mga pinili, katulad ng pare ni Apo Kunching, at kung sino-sino pa, kasama po yung mga pork barrel scam. Mga ginamit po yun ni Satanas. Ang ibig kong sabihin, bakit buhay pa si Isidora ngayon? Samantalang kahapon ang pakiramdam ko, ganun po ang sakit ng ulo ko, yung katawan ko hindi mo mahawakan dahil nananakit. Isang biogesic lang pala. At bakit sa isang biogesic, nanalig ako na mawala yung sakit ng katawan ko. Pagdating ko kanina, umindak-indak pa ako. Yung bang mamamatay na? Ang sabi ng huling doktor, nung katapusan ng Mayo, sa anak ko pang abogado, ang mami mo, malakas lang yan tingnan. Matigas ang ulo niyan. Pero, sabi ng doktero, yung result ng kanyang bone marrow test, pang 5 bone marrow test na po yun within 13 years. Ihalin tulad natin siya sa isang puno, huwag naman yung fire tree. Yung fire tree kasi hindi inaanay. Ihalimbawa natin siya, ihalin tulad natin siya sa isang puno na inaanay at nabubulok. Itong ganda ni Isidora ba, nabubulok? Sige nga, kayo nga magsabi. Nabubulok ba ako? Inaanay ba ako? Ay di palapakan niyo ang buhay na Diyos. Hindi ko po yun matanggap, kaya lumalaban po ako. Sabi ko dun sa anak ko, mamatay na kung mamatay, hindi ako magpapa-injection ng chemo. Nangyari ang gusto ko. Kasi kinakasihan ako ng banal na espiritu ayon kay Apo Kunching. Ang kinin ko raw. Dahil kung anong kalooban ng Ama, yun ang nangyayari sa akin. Mayabang po ako doon sa mga biyaya ng Ama na ipinagmamalaki ko. Hindi ko po ipinagmamalaki ito ang biyaya ng gamot. Ang bisa ng gamot. Isumpak niyo man po ang lahat ng gamot sa bibig niyo. Pumunta man kayo sa pinak-first class na ospital. Kung mamamatay kayo, kagaya ng cancer sa dugo, walang magagawa ang doktor. Subalit pag nanikluhod kayo at maging tapat kayo sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, baka sakaling kaawaan kayo, kagaya ni Isidora. Amen po ba? Noon po mga first year ng leukemia ko, hindi ko yun iniisip na, uy, wala ka pang apo, hindi ka pa mamamatay. Bakit? Sino ka ba? Para hindi ka mamatay na wala ka pang apo. Kasi matanda na nga naman ako, wala akong apo. Magku-40 anyos na yung panganay ko, wala pang asawa. Hindi po yun ang pinanghawakan ko. Kung hindi pa ako inukuha ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, siya ang may takda ng buhay ko, mayroon pa siyang purpose sa akin. At yun ang nalalaman ko kung ano yun, sa pamagitan ni Apo Kunching. Hindi po tayo nabubuhay para kumain. Sapagkat sa bibig mismo ng banal na espiritu, si Apo Kunching, na hindi lamang sa tinapay o sa kanin o sa bigas nabubuhay ang tao. Nabubuhay po tayo sa biyaya ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen po ba? Kaya nga po ako, naturingan ng si Tumkat daw ako, siyam na buhay ng pusa. Kung ano yung kalooban ng Ama, nakahanda naman ako eh. Kaya nga sinasabi ko na kay Nanaiya, babayaran na kita ng cash. Ihanda mo na yung kabaan ko tsaka service. Sabi niya kahapon lang, pahinging down payment. Hindi naman po ako natatakot eh. Hindi po biro-biro ang paghandaan mo, ang kamatayan mo. Na pinaghahandaan ko po hindi yung magandang kabaong. Ang pinaghahandaan ko po yung tatanggapin ako ng Ama. Makikita ko na po yung gusto kong makita sa langit.
Hindi po yung pinaghahandaan mo yung bagong manicure ka, bagong pedicure ka, bagong shower ka, o bagong toothbrush ka. Ang paghahanda ng kamatayan, siguraduhin niyo po na ang tatanggap sa inyo ay ang Diyos Ama na lumikha sa inyo. Kagaya ng paghahanda ko. Kaya kung paborito niya ang kulay orange na cutics, kamukha ni Sidora, hindi po yun ang paghahanda. Ang paghahanda ko po, hinahanda ko yung katawang lupa ko, na mamatay man ako, uurin man ako, o anayin man ako, ang kaluluwa ko nasa Kanya. Yun po ang pinaghandaan ko. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi, yung mga may karamdaman, nagkaroon ng pag-asa dahil sa ginawa sa iyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang iiwanan ko lamang sa inyo, sa tuwin na huwag tayong mawala ng pag-asa sa lahat ng tumindig na mga kapatid ko dito. Marami ng pag-asang inulat sa inyo at marami na kayong tumanim sa inyong puso kung paano nga ang Diyos na buhay natin na nakilala sa dakong ito na laging nagbibigay ng pag-asa araw-araw, oras-oras sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang dinadaluyan ng Espiritu ng Ama, Anak upang ibigay sa atin sa tuwin na ang pag-asa. Ang nais lamang ng Ama sa atin, tumalima tayo ng may katapatan, isuko natin sa Kanya ang ating buong buhay, magpakatapat tayo, magpakatotoo tayo sa ating sarili, at huwag nating papasukin sa ating sarili ang udyok ng kalaban dahil pag pinapasok natin, mawawalan tayo ng pag-asa. Ang papasukin natin ay ang banal na salita na nagmumula sa katauhan ng ating Apo Kunching upang na ibinabahagi ng banal na Espiritu upang sa tuwina ang pag-asa ay ating kamtin. Magsitayo po tayong lahat.